Kung sasabihin ko sa'yo na halos lahat ng retail traders nagsisimula sa maling tanong, maniniwala ka ba? Kasi isipin mo bago ka pa man maglagay ng unang trade mo, ano agad ang itinuturo sa'yo? 'Di ba? Technicals, candlestick patterns, RSI, MACD, supply and demand, tapos nakikita natin sa social media, gagaya natin, smart money concept, ICT, ang dami nun. Tapos, ang pangako, kapag sinunod mo to, kikita ka. Pero, gusto kitang tanongin, Kanoypi, kung totoo yun, bakit 90% ng retail traders hindi pa rin profitable or hindi pa rin kumikita? Pare-parehas naman silang nanonood ng YouTube. Isipin mo bakit nga ba? Pare-parehas naman silang gumagamit ng indicators. Pare-parehas silang naghahanap ng perfect entry. Pero iilan lang ang nagiging consistently profitable. Pero alam ko, sasabihin ng marami, bulok sila sa risk management Yung iba, sugal mentality, no? So maybe, ang problema, hindi effort. Maybe ang problema, mali ang sinimulan. So pag-uusapan natin yan sa video na to. Pero for the moment, intro muna tayo, brah. Alright, what's up mga Kanoypi? Here's your boy Forex Noypi, and sa video na to, maganda-ganda ang pag-uusapan natin. So stick around, watch it, and if you have any questions, comment down below. Like and subscribe na rin, follow my social media platforms if you want to know more about fundamental trading. Alright? Okay, so hindi ko sinasabing walang silbi ang technicals Don't get me wrong. Kasi ginagamit ko rin ang charts. Pero ang charts ay parang mapa yan. Ang mapa, hindi ang dahilan kung bakit umiikot ang mundo. Okay? Ang mapa ay ginagamit lang para makarating ka sa pupuntahan mo. Okay? Ganon din ang charts. Ang tanong, ano ang nagtutulak sa market bago gumuhit pa ang charts ng breakout? Diba? Ito kasi yung halos walang nagtuturo kasi mahirap. Okay? Kaya if you want to know more, just subscribe, follow me. I'm on TikTok, I am on Facebook, YouTube. Mag-comment ka doon. Masipag naman ako sumagot. Nasa Discord din ako. You can see my community there. It's absolutely for free. I'm not doing this because I'm earning money. Makikita nyo naman yung subscribers ko ang unti. Diba? I'm not doing this to earn money. I'm doing this so I can help people. So, come join us, right? I will help you to the best that I can. Okay? So, isipin natin mga Kanoypi Noong 2020, bumagsak ang halos lahat ng market. Okay? Hindi yun dahil bearish engulfing candle ang nangyari. No? That's not it. Hindi rin yan dahil sa RSI, dahil overbought conditions tayo. No. Hindi rin yan dahil sa trend line. Okay? Kasi may global event. Nagbago ang expectations, nagbago ang liquidity, nagbago ang takbo ng ekonomiya. Okay? Nung nagsimula mag-rate cuts at mag-inject ng liquidity ang central banks, ano nangyari? Di bagat lumipad ang stocks? Diba? Ito natin, that I believe. Okay, let's go to S&P 500, which is the stock market, and let's go to the weekly time frame. Let's head back to 2022, where you'd see right here, we're looking at a 30% fly off. Right? Actually, let's just look at that. 2020, look at that tremendous move. 121.5% move. Diba? Ganyan nangyari. Ngayon, tanungin mo sarili mo, ang charts ba dahilan kaya nagkaganon? Diba? Kung oo, sagot mo,
I'm sorry, but dang. You have a long way to go to become profitable. O kaya baka naman nire-reflect lang nila yung totoong nangyayari sa mundo. Alin doon? Diba? Charts ba ang dahilan? Dahil ba sa bullish engulfing candle? Dahil ba sa may order block doon? Dahil ba may FVG doon? Dahil ba may choch? O dahil nire-reflect lang nila yung totoong nangyayari sa mundo? Diba? Just think about it. Okay. Bakit nahuhulog sa patibong ang mga baguhang traders? Kung isa ka sa mga nanonood doon, just watch this and listen. Okay? Napansin mo ba kapag natalo ang retail trader, mga baguhang retail trader, anong unang-una nilang ginagawa? Tama, narinig kita, tama ka, tama. Nagpapalit kayo ng strategy, di ba? Paghahanap kayo sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook, or wherever platform, maghahanap kayo ng bagong strategy. Tapos next month, bagong indicator naman. Tapos next month, bagong mentor naman. Diyos ko po. Next month, bagong setup naman. Ay talagang ang lupit. Pero bihirang-bihira mong marinig ang mga salitang mag-aral muna ng interest rates. Pag-aralan mo muna ang inflation. Pag-aralan mo muna kung bakit tumataas ang US dollar. Kasi hindi yun exciting eh. It's not exciting. It's you studying once again. Diba? Mas madali kasing ibenta ang screenshot ng 500 pip trade kaysa magturo ng economics. Diba? That's crazy. Paano ba mag-isip ang mga institutional traders? Yung mga may hawak ng malalaking pera. Let's think about that. Kasi imagine hawak mo ang $10 billion. Paano? Sige, just imagine, just pause for a second and imagine na may hawak kang $10 billion. You work for an institutional company and your budget to trade is $10 million. Hindi mo pwedeng ipasok yun dahil lang sa bullish engulfing candle. Okay? Kailangan mong isipin nasaan ang economic growth. Ano ang polisiya ng central bank? Ano ang valuation? Ano ang risk? Kapag malinaw na ang direksyon, saka mo gamitan ng chart para sa execution. Doon pumapasok ang technical analysis. Naintindihan ba? Hindi bilang dahilan, kundi bilang timing. It's not the reason, it's the timing entry. So, just for sharing purposes, or let's just talk about kung ano ba yung nagpabago sa akin. As a previously, nagsimula din naman ako just on technicals, diba? Pero nung puro setup lang ang inaral ko, feeling ko, lagi akong nahuhuli sa mga nangyayari. Pero nung sinimulan ko ng pag-aralan ng fundamentals or ang macroeconomics, specifically interest rate, inflation, jobs market, corporate earnings, pati liquidity, biglang nagkaroon ng sense yung charts. Like, oh my gosh, talaga ba? Like, let's look at gold. Right? Why is gold? And I'm on the weekly chart, right? Yes, I have an entry here. And I can show you. I have two brokers. This is my first one, which is Switch Markets. This is a live entry. It's there, as you can see. I do have an entry there. Right? Pero I didn't do that because there was support, there's a breakout, support and resistance. No. Diba? Because I understand it. The reason why gold is fundamentally bearish. Naiintindihan ko kung bakit. Nagsimula yung lahat because of rising yields. Tapos, biglang naging hawkish ang Federal Reserve. That's why money is not going to gold anymore. It's going to the dollar. So, let's look at DXY. Ayaw nyo maniwala. Ayan. Nakita nyo? Look at that. Look at this. That's when it all started. Diba? That's the reason why. Kaya, nagkaroon na ng sense sa akin lahat. Hindi na ako naghahanap ng mga magic pattern. Hinahanap ko na lang kung saan pupunta yung malaking pera. And then, at ang charts, ginagamit ko na lang para makasabay. Okay? So, bigyan kita ng napaka-simpleng framework ha.
And feel free to pause and rewind this video if you don't understand. Pero I suggest kung baguhan kang trader at ikaw ay totoong sincere na gusto mong pag-aralan to, listen carefully. Bago ako tumingin ng chart, gusto kong masagot ang 5 tanong na to. Una, ano ang ginagawa ng ekonomiya? What does our numbers tell you? Pangalawa, ano ang susunod na posibleng gawin ng central bank? Alam na natin yan. Nung nakarang FOMC, they're hawkish. The Federal Reserve Chairman said there will be like teams. Nakalimutan ko yung actual terms na ginamit niya. Pero parang magkakaroon ng team ang mga tao na mamamahala para ma-achieve nila yung inflation rate of 2%. And it's hawkish. Okay? Pangatlo, ano ang inaasahan ng market? Alam na nga natin yan. It's hawkish. Kita natin, nagre-react yung charts. That the DXY, the US dollar has the money. Saan dumadaloy ang kapital? Nakita na natin kung saan pumupunta ang mga pera. Sige, let's take a look. Is it in the stock market? Let's look at the daily chart na lang. Look at the S&P 500. That's a stock market. Is it SpaceX or is it the dollar? Okay. Ayan na. Nasagot na yun. Diba? At ang huli, kapag alam mo na lahat ng yun, saan ang pinakamagandang technical entry? Okay? Hindi ko napakikialaman kung anong technical strategy nyo. I am just an old school trader. I believe on liquidity, where it may sit down. I believe on where price is cheap, where it's good to buy. So, kung bawa dollar, I'll buy the US dollar. I will definitely wait for a breakout. And then, I'll probably wait for a breakout and then a bounce back. Or, I'll probably wait for a bounce down and support. And then, I'll probably enter there. That's what I'm gonna do. So, kung napansin mo, yung technical analysis, hindi naman nawala yun. Nailagay lang natin siya sa tamang pwesto. Diba? Kung may isang bagay akong babalikan nung nagsisimula pa lang ako, hindi ako mag-uubos ng oras sa paghahanap ng Holy Grail indicator. Diba? Mas maaga akong mag-aaral kung paano gumalaw ang ekonomiya. So, kung baguhan kang trader, Diyos ko po, tigilan nyo na ang puro technicals. Mag-aaral ako kung paano gumalaw ang ekonomiya. Now, at this day and age, napakadaming sources to understand how the economy works. Right? Kung bakit gumagalaw ang interest rate, kung bakit lumilipat ang kapital. Dahil kapag naiintindihan mo ang dahilan, mas madaling maintindihan ang chart. Believe me, hindi mo kailangang hulaan ang market araw-araw. Naiintindihan mo kung bakit ito gumagalaw. Okay? At yun ang pinakamalaking pagkakaiba ng trader na laging naghahanap ng setup. Ang trader na naghahanap ng opportunity. Diba? Kung gusto mo ng mga ganitong klaseng content ka na I kid you not, hindi to hype hindi to shortcut. This is true, real shit right here. It's the true sense of trading. Just subscribe, share, and I will encourage you to at least help the channel so it motivates me to make more videos like this, right? Okay? Sa susunod na video, pag-usapan natin na kung bakit maraming traders ang, at least they say 95% nagsisimula sa maling direction. Okay? Alright. Bago ka mag-comment na, pero kumikita naman ako gamit ang technical sheet. Tandaan mo to, Kanoype. Hindi ko sinasabing imposibleng kumita gamit ang charts. Ang punto ko ay mas magiging matibay ang desisyon kapag naiintindihan mo why bago ang where. Okay? Kapag aligned ang macro, sentiment at fundamentals, mas mataas ang quality ng setups mo. Hindi ka lang basta sumusugal sa pattern. May dahilan kung bakit mo kinukuha ang trade at yan ang gusto kong baguhin ang mindset
ng mga retail traders. Okay? So, sana may natutunan kayo kahit papano sa content na to. If you really like what you're watching, comment down below, subscribe, and share to your fellow traders. I will see you on my next video. Bye!